Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Live from our Vanguard Radio Network studio in Metro Manila with Attorney Edward Chico and Jen Galvez. In simulcast over 95.9 Big Sound FM Baguio City with Rico John Ferrer. Basta Batas is also heard over the following radio stations: 1188 DZXO AM, Cabanatuan City, Nueva Ecija; 95.3 Big Sound FM, Kawayan City, Isabela; 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan; 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union; 101.3 Big Sound FM, Solano, Nueva Vizcaya; 88.7 Big Radio, Tagbilaran City, Bohol; 107.7 Big Radio, Bungabong, Oriental, Mindoro; and 1395 DWMG AM, Solano, Nueva Vizcaya. This is Basta Batas. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. These are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga. Murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Ang video po na yan ay napanood ninyo from ANC Digital. Mga kabatas, eto na nga, wanted Pastor Apollo Kibuloy. Ito na yung iniintay na araw ng mga nag-akusa kay Pastor Kibuloy ng mga nagparatang sa kanya na may kinalaman daw sa pangangalakal ng sex. Mapamatandaman o bata, pamimilit makipag-sex at pagpupuslit ng limpak-limpak na pera. Buwelta ni Pastor Kibuloy, ang Amerika nakikipagsabwatan kaya kay Pangulong Marcos para siya ay ipapatay. Kaya kinakailangan niyang magtago sa batas. Agree ba kayo dito? May patutunguhan ba to sa tingin nyo? Susuko ba yan si Pastor Kibuloy para harapin ang mga paratang sa kanya? Mainit na issue at batas. Ating aalamin at hihimayin dito lang yan sa Basta Batas. With us this afternoon, mga kabatas, ay nako ang nagbabalik. Ang matagal na nawala kasi siya po ay gumugulong sa gumugulong sa maraming pera. Walang iba ang nag-iisang rockstar lawyer, si Attorney Carlo Ibanez. Good afternoon, Attorney! Hello! Asa na ba dito yon yung clap? Asa na dito? Oh. Good afternoon! Hapon sa inyong lahat. Oo nga, Attorney, it's nice to have you back dito sa Basta Batas from Tuguegarao all the way sa Tagbilaran, and umaabot tayo din syempre sa Mindanao. Interestingly, ang dami pong nagko-comment sa atin sa social media regarding sa ating topic ngayon. Tungkol dun sa pag-i-issue ng warrant of arrest, pagtatago ni Pastor Kibuloy at inakusahan niya ang gobyernong Marcos together with ang Amerika na siya daw ay ipapapatay based from his reliable sources. Yeah. Napanood natin yung anong yan. Correct. Yung statement ni Kibuloy na yan. Interestingly, Attorney, meron tayong makakapanayam maya-maya lang ng konti. Kukunin natin yung kanyang opinion tungkol dito dahil siya naman ay malawak ang kanyang experience sa public service at ang kaalaman din sa batas kagaya mo. And also yung opinion ng ating mga kabatas tungkol sa ayaw mamatay-matay na issue or ayaw patayin na issue tungkol dun sa Mindanao Republic. Pero bago ang lahat, Attorney Carlo, mga kabatas, free 150 pesos na load, 160 sabi nga ni Rico John Ferrer, 160 pesos na load para sa ating mga radio listeners. Eto na ha, pakinggan nyo tapos sundan nyo yung aming discussion para malaman nyo ang sagot. Unang tanong, pwede bang hulihin at damputin si Pastor Kibuloy dito sa Pilipinas ng
mga taga FBI or yung Federal Bureau of Investigation ng Amerika. Ang FBI po kasi ay counterpart ng NBI natin. Ang tanong, pwede bang hulihin at damputin si Pastor Quiboloy dito sa Pilipinas ng mga taga FBI? Oo, hindi, o depende sa lagay. Letter A, hindi. Letter B, oo. Letter C, depende sa lagay. I-text ang sagot sa 0939-431-1244. Again, 0939-431-1244. Kasama po ang numero, pangalan, address at telco na inyong gamit. Tapos, sasendan po namin kayo ng 160 pesos na load kung tama ang inyong sagot. Alright. Huwag niyo pong kalimutan mga kabatas, kung meron po kayong tanong this afternoon, sasagutin ng ating rockstar lawyer na si attorney, syempre, rockstar lawyer attorney Carlo Ibanez. At kung meron po kayong tanong na gusto niyo ipadala naman sa Facebook, i-PM niyo po yan sa aming Basta Batas Facebook page, or mag-comment po kayo sa aming discussion, maya-maya lang ng konti, at pwede niyo ring i-text at 0939-431-1244. Lonnie, i-send mo sa text, wag dito sa social media kasi mamaya pa yung sa social media, okay? You're tuned in on Basta Batas, heard on radio, seen on Facebook and YouTube. Ako pa rin po si Jen Galvez, kasama ang ating guest lawyer this afternoon, si Attorney Carlo Ibanez. Maya-maya lamang po meron tayong makakasama from De La Salle University. Up next, warrant of arrest para sa kay Pastor Quiboloy. Out na, definitely. Mauhuli ba kaya to? O hindi? Susunod na yan sa Basta Batas. Tutok lang sa Basta Batas at sama-sama nating hanapan ng lunas, hindi butas, ang batas. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube o mag-text sa 0939-431-1244. Hindi mo alam? Ibasta batas mo. Ano po pangalan, sir? ITP? Integrated Bar of the Philippines. Ayun pa. Kasi meron dati akong sinabi ng IBP dito sa Quezon City. Napunta sila doon sa Ihaw-Ihaw Balot Plaza. Pang-barbecue yun, ha? Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Alright, mga kabatas, ang pag-uusapan po natin this afternoon ay definitely ito yung mainit na usapin ngayon hindi siya mawala-wala yung tungkol sa pagbubukod ng Mindanao o yung gusto nilang mangyaring Mindanao Republic, Attorney Carlo. Yes. Ready na ba yung ating guest this afternoon? Okay. Habang iniintay natin yung ating bisita ngayong hapon na to, mga kabatas, pag-usapan nga natin with Attorney Carlo yung sinasabi na panawagan na Mindanao Republic. I know madalas nyo nang narinig to for the past 2 weeks. Attorney, ang gustong mangyari kasi ng ibang mga politiko, bumukod na daw ang Mindanao. Ito'y panawagan ni Pangulong Duterte at saka ni dating speaker at ngayon Congressman Congressman Alvarez. Bumukod na daw ang Mindanao Republic. Sa tingin mo ba itong pagbukod ng Mindanao from the Philippines, sa tingin mo ba meron tong basihan sa batas? I would think wala, no, Jen? Kasi if you look at the Constitution itself, sinasabi dito, we have lahat ng mga batas natin has to safeguard our territorial integrity. So doon pa lang, malabo na mag-issue ng batas. Kasi ang saligang batas mismo natin, nagsasabi na hindi pwedeng mag-issue ng batas laban dyan eh. So, I would say that would be unconstitutional kung hihiwalay ang Mindanao. That's part of our territory. Paano sila hihiwalay? Interestingly, ang daming mga nagdaang gobyerno pero palaging every now and then na nababanggit yan, ano. And I want to find out directly from ating guest this afternoon. Na-miss natin to eh. Ready na siya, no? Pasok natin. Mga kabatas, kilala niyo to kasi siya po ang dating dati na former pa.
Ang former... Wala na talaga. Oo nga, di ba? Ang former spokesperson ng dating Vice President, si Leni Robredo, siya rin po ay mahusay na human rights lawyer at dati po siyang congressman, and I believe now siya nagtuturo po ng law sa College of Law dyan sa University of the Philippines. Walang iba kung hindi ang nag-iisang attorney Barry Gutierrez. Sir, magandang hapon and welcome back, attorney. This is Jen Galvez together with our guest lawyer this afternoon, si attorney Carlo Ibanez. Good afternoon. Good afternoon, Miss Jen. Good afternoon, Attorney Carlo. And glad to be back. Oo Pero nga. pag dating former, di current na ulit. Hindi. Oo nga, Naging redundant. Attorney Barry, live po tayo from Tuguegarao all the way to Tagbilaran, and of course sa social media ng Vanguard Radio Network. Sir, unang tanong, pag-uusapan po namin, gusto namin kasi sanang makuha ang inyong opinion tungkol dun sa two things, no? Sa Mindanao, the call for Mindanao Republic, and at the same time, itong issue ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy. But let's go first dun sa Mindanao Republic. Tinanong ko po kay Attorney Carlo kanina kung merong basihan ito kung may basis ito sa batas. Alam naman po natin na wala. Pero bakit po yung there seems to be a very strong push from some people na associated po sa grupo ni dating Pangulong Duterte na talagang hindi, kasi lumalabas kawawa kami, walang progress, kawawa ang mga and the only way para kami ay umasenso is once and for all maging separate ang Mindanao sa entire country. What's your take? Hindi, una, agree ako sa sinabi ni Attorney Carlo kanina, 100%. Sa ilalim ng ating konstitusyon, walang procedure, walang paraan na nagko-contemplate ng paghihiwalay ng anumang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Diba? So, talagang legally, walang legal na paraan na gawin yun. So, ako tingin ko, klaro naman yun, maski kay dating Pangulong Duterte at dun sa kanyang mga kasamang nananawagan dito. So, sa tingin ko, it's less of an actual serious legal call, kundi isang political rallying point. Ganun nga, di ba? Na ang intensyon, mag-call attention doon sa sinasabi mo, na mahabang panahon ng dumaan, napabayaan ang Mindanao, na iwan sa pag-unlad, na hindi tulad ng mga ibang bahagi ng bansa. At yung call for secession, pagbubuo ng sariling republika, kahit na legally walang seryosong paraan kung magagawa ito, it nonetheless calls attention to the fact na kailangang mas bigyan ng importansya ang kapakanan ng mga taga Mindanao, bigyan ng prioridad yung development ng Mindanao. Kung isipin natin, hindi ito malayo dun sa isa sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte nung tumatakbo pa lang siya noong 2016, di ba? Na madami siyang mga binabanggit na dapat priority projects na ipatupad sa Mindanao. But unfortunately, miski nung panahon niya, na siya mismo nanggaling na nga sa Davao, isang anak siya ng Mindanao, hindi na-address lahat nito mga bagay na ito. So ako tingin ko, political call ito para balikan yung issue na ito dahil nga sa katotohanan, walang legal na paraan. In fact, ito binanggit ko na rin before, yung panawagan para magsisession, pwedeng mong makonsider yan na krimen sa ilalim ng ating revised penal code. Sa under what violation, Attorney Barry? Broad enough ang Article 142, yung inciting to sedition, to cover yan. Kasi ang definition natin ng rebellion sa ilalim ng revised penal code ay isang paraan para makumit ang rebellion ay yung gagawa ka ng bagay, mag-aarmas ka para mahiwalay ang isang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas mula dun sa kanyang allegiance sa ating gobyerno. At kung ikaw ay nananawagan ng isang rebellious conspiracy, isang paraan kung para humiwalay, kahit na pwedeng maturing na inciting to sedition. Siguro ang medyo hindi lang nagagawa, wala pa namang panawagang gumamit ng armas para magawa ito. So hindi mo pwedeng sabihin rebellion. Pero nandun na sa borderline yan ng isang krimen sa ilalim ng RPC kung ang panawagan mo ay magkaroon ng paghihiwalay
sa ilalim ng mula sa bahagi ng teritoryo ng ating bansa papaalis sa Pilipinas. Magfo-fall under ba to sa Attorney, i-connect ko lang, magfo-fall under ba to sa pwedeng maging violation ng dun sa nilatag ng NTF-ELCAC? Kasi sabi nila, 'di ba, rebellion, kasama ba to, Attorney Barry? Well, posible, 'di ba? Bro, lahat ng mga krimen na yan, rebellion, inciting to rebellion, inciting to sedition, lahat yan pumapasok sa chapter on crimes against public order sa ilalim ng revised penal code. So, related, kumbaga, yung mga krimen na yan. Pero sabi ko nga, ang kaisa-isang bagay na lang na hindi pa ginagawa para maging full-blown na rebellion ay yung pag-aarmas. At siyempre, yun naman yung major. Correct. Wala namang aligasyon dito, wala namang ginagawa na kasalukuyan, puro salita pa lang eh, 'di ba? Pero yung salita kasi dahil sa wording ng Article 142 inciting to sedition, pwede nang pumasok sa ganon. Pero sa kasalukuyan, alam ko may mga nananawagang mga kongresista na dapat daw mag-file na ng kaso, pero 53. Sa aking pagkaalam, hindi pa naman umaaksyon ng ating Department of Justice dito. Yeah. Agree ako dyan. Agree ako sa sinabi mo, Attorney Barry. In fact, if you're calling for cessation, di ba you're calling for disorder or chaos na yan eh. Actually, and like you said a while ago, yung sedition natin is under crimes against public order. So, medyo na siya. Medyo pumapasok niya. So, agree ako dyan sa sinabi mo na pwede siyang it's almost bordering on inciting to sedition. Interestingly, may comment tayo dito, napayay tuloy yung ating mga kabatas. Ang sabi niya, galing mo talaga, Attorney Carlo. Sabi ni Jason, during election, our beloved President Duterte needed Luzon and Visayas for him to win. Bakit now, natatapos na po yung term niya, gusto niyang ibukod ang Mindanao? What say you, Attorney Barry? I'm interested. Gaya ng sinabi ko kanina, tingin ko hindi naman talaga siya seryoso. I don't think naman na iniisip niyang mauuwi ito sa talagang hihiwalay eh. So bakit niya kailangan sabihin kung hindi siya seryoso? Ginagamit lang niyang rallying point, 'di ba? Para i-consolidate yung kanyang base. Kasi kahit na nung eleksyon, may mga bumoto sa kanya, may mga supporter siya na galing Luzon at Visayas. Sa dulo ang kanyang home base, ang kanyang baluarte, Mindanao. At tingin ko, dahil nga nasa gitna sila ngayon ng konting paligsahan ng mga dati nilang kaalyansa sa Uniteam. Merong konting banggaang nangyayari. Importante na alam mo na yung solid base mo nasa likod mo. At tingin ko, itong ginagawa niyang ito ay yun ang intensyon. Kumbaga, meron tayong common interest dito eh. Huwag nating kalimutan, lahat tayo dito galing. Diba? At napabayaan ito ng matagal. Diba? At dapat tayo uli ang magkampi-kampi. So tingin ko yun ang intention dyan. Abogado naman si Pangulong Duterte, naging prosecutor. Alam naman niya kung ano yung posible o ano yung hindi sa ilalim ng ating konstitusyon. So tingin ko klaro sa kanya na legally, hindi ito aandar, pero politically, pwedeng magamit bilang paraan para lalong mabuo niya uli at makonsolidate niya yung pinaka-sentro ng base ng kanyang suporta na inasahan niya at sinandalan niya sa mga nakaraang taon. Sa tingin mo In other words, Attorney Barry, yan yung ginagamit niya para mapansin, para pampapansin, no? Pwede, why not? Pero sa tingin mo ba, Attorney Barry, ginagamit ng ginagamit ba ito ang issue ng Mindanao? So sa tingin mo ginagamit lang to ng mga politiko para alam mo parang pag nag-aalok ka ng candy na sige ka pag hindi mo ko sige parang may sword of Damocles sa administrasyong Marcos kasi this is a direct challenge to the administration ng Marcos eh. Sa tingin mo ba ginagamit nila to parang sige itong teritoryo namin hawak namin to pag umano kapag di ka umayos pag tinuloy mo yang sa ICC yari ka sa amin? Ako tingin ko klaro na isa yun sa mga intensyon. 'Di ba? Paalala kasi ito, 'di ba, na ito teritoryo ko, 'di ba? Mga tao dito, malakas ang suporta ko dito. So kung may mangyari man sa akin, 'di
diba, pwede akong umasa na meron akong makukuhang suporta galing dito sa lugar kung saan talaga ako nanggaling at kung saan mahigit 2 dekada ako ay isa sa mga pinaka-prominenteng namumuno. So, ako tingin ko very very clear 'yun. Reminder na kahit na hindi na ako pangulo, meron akong maaasahang suporta. Diba? Tingin ko yun talaga naman yung purpose dito. Sabi nga ni Attorney Carlo, papansin na may kasamang reminder na hindi mo ako pwedeng basta-basta correct. Itsapuera. Meron pa rin akong following. Meron pa rin akong mga sumusunod sa akin at sumusuporta sa akin. So hindi ito legal, paulit lang natin sa ating mga kabatas. Ang panawagan, paulit-ulit nating sinasabi, ang panawagan ng pagkakaroon ng Mindanao Republic ay wala pong batayan sa ating saligang batas. Hindi siya legal, di ba? Attorney Barry, let's just play, before we shift to another topic, which is yung kay Pastor Kibuloy, can we just play the soundbite of the video clip of Senator Bongo? Kasi ito yung sinasabi niya regarding this bilang isang Mindanaoan. Go ahead. Inako na nga po ni Congressman Alvarez na kanya pong inisyatibo po ito. At dahil na sinabi ko, bilang inyong senador, bilang taga Mindanao, naniniwala po ako sa dumaan muna sa legal na proseso. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Legal na proseso, Attorney Barry, Attorney Carlo. Paano yun? Wala nga eh. It's not based. There's no basis. There's no legal basis. Hindi naman niya kasi sinagot yung tanong, di ba? Ano ba ang tanong? I think ang tanong sa kanya dito, kung ano yung position niya, di ba? Regarding this. So, ang sagot niya, doon lang siya sa legal. So, I think he's just trying to evade the question. But pero sinabi niya doon lang siya sa legal. So, kung hindi legal, hindi siya sasama doon. I think that's what ano yung sinasabi. Attorney Barry? Agree ako, at bukod doon, ang importante sa sinabi niya yung una, inauna ni Congressman Alvarez yung Oo nga, pinasa na niya. Yung kanina pa namin sinasabi ni Attorney Carlo na nagbo-border na ito sa inciting to sedition, medyo dumidistansya na sila, di ba? Nagdugas na siya ng kamay. Hindi ako si naman. Pangulong Duterte, hindi ito si Pangulong Duterte, si Congressman Alvarez ito. Oo nga. Di ba? Oo. Well, actually, in fairness to Senator Bongo, at least hindi ba nire-recognize niya na kailangan ang gagawin ng mga taong gusto mong mag-push niyan, siguraduhin yung naaayon sa batas sa mga pinaggagawa niyo, 'di ba? Kahit na alam niya siguro na wala ngang basis yan na sa saligang batas, pero siguro ina-encourage niya na umayos kayo dahil alam mo baka mamaya ilaglag tayo pare-pareho dito. Anyways, gusto ko lang pong i-encourage ang ating mga kabatas na sa usapang paghihiwalay ng Mindanao, isaalang-alang po natin na kinakailangan, importante pong meron tayong kaalaman sa batas kahit papano, di ba? And that's the purpose of Basta Batas. It's really to equip you kung ano po yung dapat ninyong malaman dahil apektado po tayong lahat dito. In fact, 53 na po na mga, interestingly itong mga congressmen na ito ay galing sa Mindanao. Sila po ang gumawa nagpumirma sa isang manifesto na nilabas kamakailan lang regarding dun sa kontra sa pagtawag ng separate Mindanao or pagkakaroon ng Mindanao Republic. Interesting, galing sa Mindanao yung mga yun. Alright, speaking of Mindanao, ang ating star of the week, si Pastor Apollo Kibuloy. Derechahan na to, Attorney Barry, Attorney Carlo. Sabi niya, ang Amerika daw, ang Pangulong Marcos kasama si First Lady Lisa Marcos, pati na raw do yung mga opisyal ng gobyernong ito, nakipagsabwatan daw sa Amerika para siya ay ipapatay. Is it making sense? Attorney Barry? Ako, tingin ko kalokohan yan. Hindi, di ba, hindi naman sila nasasabi kung hindi pumapatay ang US, di ba? Pero sa recent history, so ganun? Yung mga target, terorista, di ba? Mga high-value terrorist targets na alam mong hindi pwedeng maaresto sa legal na paraan. Usually, nagtatago sa ibang bansa na walang extradition treaty. Si Bin Laden, di ba? Okay, ganun tipo. Di ba? Yung alam mong pag dinaan nila sa legal na proseso, hindi nila mahuhuli. Pero
Sa kaso ng Pilipinas, una klaro, meron tayong extradition treaty sa Pilipinas Okay. at US. Pangalawa, may batas ang Pilipinas, Presidential Decree 1069, na klaro yung procedure para sa extradition. At sa US ngayon, ang alam ko, 'di ba, kinasuhan na siya ng trafficking. Meron ng warrant of arrest. So ang susunod na hakbang na diyan, magre-request sa ating DFA na paandarin, simulan ang extradition proceedings. At aandar 'yon kung meron namang matibay na batayan. So absolutely walang reason para gawin ng US ang kinukwento o kine-claim ni Pastor Kibuloy na dadaanin sa rendition. Illegal na paghuhuli yon, parang kidnapping. O kaya papatayin direkta. Wala, may kaso above board Klaro Diba yun yung punto, may procedure Bakit gagawin yun? Diba? Bago ka ma-issuehan ng warrant of arrest, ang kailangan is nasampahan ka ng kaso, hindi ba, attorney? Eksakto. So, Attorney Carlos, saan siya sinampahan? Hindi ba sa Amerika? Sa US siya sinampahan. Sa US siya So, para sa kaalaman pa ng ating mga kabatas, can you please differentiate kung ano yung mismong legal basis ng, legal definition ng rendition versus sa extradition? Ako ba? Yes. Yeah, ang extradition, yan yung sinasabi ni Attorney Barry na meron tayong batas diyan. It's under a treaty, tapos magre-request yung foreign government na ibalik natin sa kanila or ipadala natin sa kanila itong tao, person of interest sa kanila. Now, itong rendition na ito ang sinasabi itong mga kumbaga merong mga forces or law enforcement na papasok sa bansa, kukunin yung taong yun, dadalhin sila. Kumbaga, short of kidnapping nga to Ito nga yung ginagawa sa mga terorista, di ba? Punta sila sa batas, yung mga special forces nila, kukunin. And agree ako sa sinabi ni Attorney Barry na bakit naman gagawin ng US yun? Unang-una, yung mga ginagawa nila nitong ng rendition, mga usual crimes against humanity to, mga terorista, saka mga merong threat against their security. Diba? Itong mga taong to, like sina Bin Laden, gagawin nila yon kasi pwedeng maging threat against their security, pwede silang saktan, pwedeng gumawa ng crimes against them, no? Itong si Kibuloy, ang crime naman sa kanya is sexual in nature, diba? And in fact nga, meron na siyang crime. Ibig sabihin, merong mga private complainants dito, no? Yes. So, ano ang kinalaman ng government ng US? Saka ano naman mapapala nila pag pinatay nila tong si Kibuloy, di ba? Ang sabi daw, depende lang daw yan sa, ang pagkakahuli lang daw ni Pastor Kibuloy, magdidepende yan sa kung sinong nakaupong administrasyon. Do you agree with that? Having served the previous government before, no, Attorney Barry, sa tingin mo, talagang ang ganon? Talaga bang ganon ang ating sistema? Well, may elemento siyempre niyan ng discretion. Kasi gaya ng binanggit ni Attorney Carlo, may proseso dito. Magkasubmit ng request ang US sa DFA, o forward ng DFA sa DOJ. Yung DOJ magpa-file ng kaso sa korte. So sa level pa lang ng DFA at ng DOJ, pwede sila magdesisyon na, di ba, hindi namin na-actionan muna, i-delay namin, o kaya tingin namin insufficient itong sinabit na request, babalik namin. So, merong konting elemento doon ng discretion. Pero, given naman yun sa kahit na anong proseso, di ba? Ang importante dito, at ito yung dapat nating sigurong i-emphasize, may batas dito. May treaty, meron tayong lokal na batas na sinasabi kung ano yung proseso, paano ma-implement yung treaty na yon. So, hindi kumpleto na nakabatay lang ito dun sa gusto ng mga kung sino man ng gobyernong nakaupo. Merong mga kailangang sunding proseso, may batas na klaro na kailangang sundin. So sa tingin ko, kahit sino pa ang nakaupo sa pamahalaan, aandar at aandar yung prosesong yan. Ang tanong lang, gaano kabilis? Diba? Yes. At doon siguro papasok yung sinasabi kong discretion
ng taong nakaupo sa DFA o sa DOJ. Kasi palagi, I see the same narrative, almost the same narrative. Pag pumasok na ang usapin na may kinalaman sa foreign intervention or sabihin na ICC, example, ito naman yung FBI, Attorney Barry, ang palagi nila sinasabi, ay naku, hindi pwedeng makialam ang I will not submit sa mga foreign powers, etc. Hindi ako bakit ganon? Are they reading the same script or paano ba? Tapos I see it minumultiply sa social media. Bakit ganon? Bakit kulang ba ang ating, ito ba isang propaganda or kulang talaga yung pag-iintindi ng ating mga kababayan sa what's really happening sa ating bansa? Well, wala tingin ko propaganda talaga. Kasi nga parang sa kwento niya, pinapalabas niya na illegal lahat ang gagawin. Diba? Yun yung punto. Na para bang walang treaty, walang batas na masusunod, basta kukunin na lang siya. Diba? Una, hindi totoo yun. Klarong-klaro na hindi ganun ang mangyayari. Pangalawa, tama din yung sinasabi mong pangalawa, na meron din kaya sila confident na gumawa ng mga ganyang mga kwento, mag-imbento ng ganyan, dahil alam nila na madaming tao, hindi nila naman talaga naiintindihan kung ano ba yung extradition, ano ba yung saan ba nakabatayan. Kaya, tingin ko, napakahalaga yung ginagawa natin ngayon na, di ba, sinusubukan natin paliwanag, di ba, na meron talagang ganitong klaseng treaty na pinasok natin, hindi tayo pinilit dito, hindi ito violation ng ating sovereignty dahil kusang loob na nag-agree ang Pilipinas, di ba, na pumasok sa isang extradition treaty. Dadaan ito sa mga korte natin. Bibigyan sila ng pagkakataon na actually mag-submit ng depensa sa harapan ng isang korte sa Pilipinas bago actually ma-approve yung extradition. So, hindi ito, malayo ito doon sa sinasabi nila na parang foreign intervention, na parang lumalabag sa soberanya, pero naiintindihan ko kung bakit gano'n ang gusto nilang palabasin. Di ba? Para makakuha ng simpatsya, para palabasin na parang an injustice ito, 'di ba? Mali itong nangyayari. Pero sa totoo hindi. Ako, klarong-klaro sa akin, normal itong pag-andar ng ating criminal justice system along with yung criminal justice system ng US as mediated through yung extradition treaty na pinirmahan natin sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Attorney Carlo? Yes po. What say you? Happy ka? Happy ka sa gulong ng justice? Palagi akong happy. Siyempre, abogado tayo. So, believe ako sa justice. Ba't ka tumatawa? Seryoso? Okay. Seryoso? Ba't ka tumatawa? Tuwa ka. No, kasi... Hindi, totoo yan. Totoo yan din. Naniniwala talaga ako sa justice system natin. Kaya nga yan ang trabaho ko eh. I believe in our justice system and I believe that the wheels of justice will always prevail. And applicable yan sa kasong to. Tulad nga ng sinabi ni Attorney Barry, may proseso tayo dyan. Yung proseso na yan, tingin ko, and I believe masusunod yung prosesong yan. Hindi mangyari yung sinasabi ni Kibuloy na kikidnapin siya ng basta-basta na lang, walang batas na susundin. Papapatay daw siya, papapatay, kaya nagtago. Oo, may elimination yan. May elimination pa daw, di ba, na sinabi siya. Yes. So, I don't believe that. Kaya sinabi ko, nila ko nasusundin natin ang batas. Dahil nga merong procedure diyan. Hindi pwedeng baliwalain yan. Hindi pwedeng baliwalain ng Pilipinas at hindi rin pwedeng baliwalain ng United States government yan. Pero kung sinasabi niyong mabilis, kung tumatakbo ang justice system sa ating bansa, Attorney Barry, bakit wala pa rin si dating Congressman Teves dito sa Pilipinas? Yun naman physically nagtatago. Ito rin naman di ba? Bakit ang tagal? Bakit ang tagal? Ang sabi dito, ba't ang tagal ni Teves? Si Kubiloy gusto niyong huntingin, si Teves wala pa nga. Sa alam ko may warrant laban kay di ba? Kay Congressman Teves. Pero dahil nga wala sa Pilipinas, kailangan munang makita. Pero kung makita at mag-file tayo ng extradition, di ba? Aandar yan, di ba? Sa akin nga yung kaso ni Congressman Teves, very instructive na kahit paano umaandar yung ating sistema. Kasi habang siya ay nagtatago, anong ginawa? Tinanggal na siya sa kanyang seat at sa Kamara. Kinancel ang kanyang passport. Kinancel ang kanyang passport. So ibig sabihin, talagang pinapakipot yung espasyo na siya ay makakagalaw. At eventually, umaasa tayo na yung ating mga puwersa ng batas ay magka-catch up sa kanya.
di ba? Pero siyempre, pag nagtatago yung tao, hindi naman talaga biglaan yun, di ba? Hindi na usapin ng batas Right. yun Usapin na yun ng enforcement, di ba? At kung talagang wala siya sa Pilipinas, mas limitado yung pwedeng magawa ng ating gobyerno. Correct. Last 2 questions. Attorney Barry, ikaw ba, bilang nanilbihan under the former Vice President Leni Robredo, happy ka ba sa pamamalakad ng Administrasyong Marcos? Tingin ko may mga shortcomings, diba? Like any other government. At meron din naman mga bagay na maayos ang nagawa. Hindi ako completely happy, pero tingin ko madaming areas na may improvement compared dun sa previous administration. Ako, din yung ako personal na pananaw ko, isa sa mga bagay na pinakamalaki ang naging achievement ng Marcos administration sa foreign affairs. Yung pagiging mas assertive natin sa ating claim sa West Philippine Sea, laban sa panghihimasok ng China. Ako sa akin, napakalaking improvement kumpara sa nakaraang administrasyon. Napakatapang na nagiging posisyon ng ating DFA, ng ating DND. At ako, ina-acknowledge ko 'yon. Kahit na may mga areas na hindi ako tingin ko meron pang room for improvement. Pero 'yon, kailangan i-acknowledge na malaki yung naging improvement dun sa issue na 'yon. Tama. I agree with you. Para mong sinabing ang Pangulong Bongbong Marcos ay merong tama, di ba, attorney? Yes, tama na yun Totoo naman Tapatan na to, di Pwede ba? pa lang sabihin on air yan? Oo, wala namang ba yun? Di ba, it's a term. Di ba? I mean, it's a term na pag sinasabi Sige. pag may tapang. Nandiyan naman yung KBP president natin. No, kasi si Noel Galvez is our president and CEO and at the same time, the president now, Attorney Barry of KBP. Last question mo, Attorney Carlo, para kay Attorney Barry Gutierrez. Well, yun lang. Yung sinabi mong kaninang pwede ba tayong mag-diverge sa usapan natin? Sure, go ahead. Dun sa West Philippine Sea, ano mo dyan? Ano ang take mo dyan? Ako tingin ko, ang strongest alas pa rin natin na hawak sa West Philippine Sea, yung fact na tayo ang nanalo dun sa arbitral decision. So kumbaga, legally, sa pananaw ng majority ng mundo, sa pananaw ng international community, tayo yung nasa sa tama. At tingin ko, tama yung ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na yun ang ginagawang foundation para sa lahat ng ating engagements. Of course, as a practical matter, para ma-enforce mo yung legal right mo na na-establish sa desisyon, kailangan mo ng mga kaalyado. Kaya napaka-importante din nung ginagawa nating, di ba, parang diplomatic reach out, di ba? Yung ating mga joint patrols, kasama ang US, kasama ang Australia, kasama ang Japan. Yes. Di ba? Kasi paalala ito na hindi tayo nag-iisa dito. Di ba? Meron tayong mga kakampi, meron tayong mga kaibigan. Di ba? Yan. Yeah. Tama. Kaya important talaga yung mga friends natin. Akala ko sabihin mo, Attorney Carla, kaya importante talaga yung merong kambayaga. Importante rin yan. Sabi ni Lemony, bawal yan on air. Hindi naman, Lemony, depende sa pagkakagamit mo. Huwag ka mag-alala. Nag-exam po ako ng KBP broadcast code. Alam ko po pinagsasabi ko. Anyways, tiwala kami sa'yo. Attorney Barry, meron ka bang paalala sa ating mga kabatas na nakikinig ngayon? Hindi, pasalamat lang ako na nakabalik uli ako sa inyong napakaganda at napaka-enlightening na programa. At tingin ko, paalala lang, di ba, na madaming issue na umiikot ngayon na napag-uusapan mula Chacha hanggang secession, hanggang ICC, hanggang kay Pastor Kibuloy at kung ano-ano pa. At marami dito merong kinalaman sa batas. Sana bago tayo pumosisyon, bago tayo makipag-away sa ating mga kapitbahay at kaibigan, intindihin natin ang maayos, di ba? Kaya napakahalaga na makinig sa mga ganitong klaseng talakayan kasi nakakadagdag sa ating kaalaman at nakakadagdag din sa pagiging klaro ng ating pag-iisip tungkol sa mga importanteng issue na ito. So, kaya maraming salamat, Miss Jen, Attorney Carlo, sa pagkakataon. Maraming salamat sa iyo, Attorney Barry. Paalala lang po, bawal ang tanga. Di ba, Attorney Carlo? Attorney Barry, sana makabalik ka ulit dito sa Basta Batas. Sana live na kasama ka namin.
Siyempre, yan. Alright, maraming salamat ang dati pong spokesperson ng dating Vice President Leni Robredo at dating congressman at syempre magaling na abogado si Attorney Barry Gutierrez. Maraming salamat. You're tuned in on Basta Batas, heard on Radio, seen on Facebook and YouTube. Ako pa rin po si Jen Galvez together with our guest rockstar lawyer si Attorney Carlo Ibanez. At libreng payong legal. That's up next on Basta Batas. Yeah. O, ano Hindi na? mo alam? Ibasta batas mo. Naalala ko, nung nagtatrabaho ko sa Senado, ni-research ko maigay ang Bicycle Helmet Act. Totoo ba to o joke lang? Totoo yan. So, nagpatas yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo, proud ako ha. Ako sa nakaisip niyang motorcycle helmet. Totoo? Talaga? Nagtatrabaho sa Senado. Oo, nakita nyo. Kaya kung may mga nakikita kayo ng kamotor dyan na naka-helmet, salamutan nyo ko. Talaga. Ini-research ko nga yan. Ikaw talaga niloloko mo na naman. Sa mga e-bikers we're coming for you. Yan, we're coming for you. Basta batas. Basta Batas. Basta batas. Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas. O, diba? Mali tayo, Moira. Ay, gusto ko lang ipakilala sa inyo mga kabatas. Meron kami kasama dito, Attorney Carlo. May kasama tayo ngayong hapon na to. Siya ay single. Ay, hindi na. Taken ka na nga pala. Naku, iha. Masasakal ako ng jowa mo. Pero magandang hapon, syempre, sa eskwelahan. Galing sa isang eskwelahan na the best sa buong Pilipinas. Walang iba kung hindi ang De La Salle University. Dahil may atenista tayo, abogado, kasama natin atenista. Walang iba kung hindi si Moira Kyoge. Hello, Moira. Siya po ay intern ng De La Salle University. Kasama natin siya ngayong hapon na to. Okay. Tutulungan tayo ni Moira magbasa ng tanong ngayong hapon. First question. Go ahead. Okay, ang unang tanong from Ilagan City na gusto mag-remain anonymous, ang tanong niya ay, sa office namin, iisang PC lang ang ginagamit pang scan ng documents. Meron bang kaso kapag may nakabasa ng messenger ng iba na unintentional? Yan, yung mga pakialamera, attorney, paano? Okay. Ang importante dyan yung unintentional. No? Kung unintentional naman, wala tayong kaso dyan. Kasi, sa lahat ng mga crime natin, sa lahat ng mga krimen na ginagawa or pinaparusahan, importante yung tinatawag na criminal mind. Mm-hmm. So kung wala kang criminal intent, walang krimen. So pag unintentional, walang violation yan, no? Pero pag intentional, yung talagang sinisilip nila, no? Gusto nila tignan kung anong mga binabasa nyo. Yan, against yan sa sa ating privacy of communication. Data privacy? Yes, bawal yan. So, yun. Alamin nyo kung intentional nga or unintentional. Pag intentional, bawal. Pag unintentional, wala ka makakaso sa kanya na kahit ano. Okay, so yun yung operative word, yung unintentional. Paalala lang po bago tayo magpatuloy sa ating question sa libreng payong legal, this time with our guest lawyer, Attorney Carlo Ibanez, yung pong unang tanong natin for our radio listeners, kung pwedeng hulihin daw ba at damputin si Pastor Kibuloy dito sa Pilipinas ng mga taga-FBI. Letter A, hindi. Letter B, oo. Letter C, depende sa lagay. I-text nyo lang po yan sa 0939-431-12. Mali ang second question, mamaya pa yan. 0939-431-1244. Papaliwanag ni Attorney Carlo yan, maya-maya lang ng konti. Second question, Moira. Second question po, kung namatay ang isang nagpautang na walang pamilya, kundi mga kapatid lamang, ano ang mangyayari sa utang? Well, sorry tayo kung wala talaga. Kasi kasi ang tinatawag nating inheritance do natin is na i-inherit mo hindi lang yung mga assets pati mga liabilities na namatay, no? So kung namatay ang tatay mo, mga liabilities niya ma-inherit mo, hindi lang mga assets niya. Pwede mo habulin yung tinatawag nating estate, no? Ngayon,
Ang problema kung wala siyang kung wala siyang naiwan, wala siyang naiwang mga wala siyang iwang na kamag-anak, wala siyang naiwang properties, wala siyang naiwang kahit paano na? Well, wala, sorry talaga. Wala tayong magagawa. So kahit utang, pwede mong manahin? Ganon, attorney? Pwede. I see. Pwede. Ang proper walang halimbawa, walang limit or walang minimum na kapag hindi ganito yung mana, oo. Ano yun? Halimbawa, ang naiwan lang 10,000. Tapos 10 yung anak na maghahati-hati doon. Hahatiin mo pa yon sa anak mo 10,000. 10,000? Tingin sa 1,000. Bayaran na nila yun. No, but seriously, diba? Pati pala utang, kaya, pwedeng manahin ng mga naiwan. Pwede. Oo. It depends no sa Depende syempre sa yung pinirmahan. Kunwari loan yan, no? Meron kang pipirmahan yan minsan na yung mga yung mga heirs mo, pwedeng manahin. Yung tagapagmana mo, di ba? Okay. Mm-hmm. So, I think this afternoon, meron tayong first caller. Ready na ba yung caller natin from Dipakulaw? Dipakulaw talaga. Dipakulaw, Aurora Province. Alright, Sir, Aurora. Magandang hapon po. Ito'y anonymous, ayaw niya magpa-identify on air. Magandang hapon po. Andi dito na si Attorney Carlo Ibanez. Ano pong tanong nila? Magandang hapon po. Go ahead, sir. Magandang hapon po. Kwan po kasi, tungkol po ito sa lupa. Lupa, okay. May pinosesinan pong lupa yung aking ama noong 1983. Okay. Tapos sa loob po ng 7 taon, tinaniman po ito ng nyug. Sa loob ng 7 taon, may dumating yung may-ari. Nagpakilala siya na siya yung may-ari. Ngayon, simula noon, kinilala namin na sila yung may-ari, nagbibigay kami ng kaparte. Kalahati dun sa buong sinikita ng nyugan. Opo. Tapos wala naman pong naging problema hanggang sa year 2000 namatay yung aking ama. Yung ina ko na ang pumalit na parang katiwala doon. Tapos okay pa rin naman hanggang sa 2005 namatay yung aking ina. Ako na yung pumalit. Okay pa rin. Maganda pa rin po yung aming samahan. Nitong 2023 biglang itininda ng landowner namin yung lupa. Binenta, sir. Opo, binenta. Hindi po namin alam ngayon, pinalalayas na po kami ng bagong nakabili. Opo. Ang tingin ko po wala po kayong kasulatan nung dating may-ari, wala po, no? Wala po. Opo. Ngayon meron po ba kayong tinayo diyan sa bahay na 'yan? Sa lupa, may bahay po kami. Opo, saka yung mga puno po ng nyug inaanihan. Opo, ganito po kasi yan, no? Ganito po kasi ang batas po, no? Kung po nakatitulo sa ibang tao yung lupang yan, tapos tumira po kayo, nalaman nyo na hindi po sa inyo yan, meron pong iba, technically ang tawag po dyan, builder in bad faith, no po. Ngayon, sabi po sa batas, itong may-ari, pwede talaga niya po ibenta yan nang walang consent ninyo. Wala pong paalam. Kasi po, sa kanya po talaga yan. At yung paninirahan nyo dyan, yan yung tinatawag pong tolerance. Ibig sabihin, pinatira lang po kayo dyan, pero anytime po pwede kayong paalisin. Ngayon, ang pwede nyo pong gawin dito, since nagtayo po kayo ng bahay, and I presume, na alam po nung may-ari na nagtayo kayo ng bahay diyan kasi pinatira niya kayo. Pwede niyo pong i-reimburse sa kanila yung cost ng pagpatayo niyo ng bahay. Or kung ano pa man ang mga repairs niyo sa bahay, pwede niyo pong i-reimburse sa kanila. Tapos hangga't hindi ho kayo nababayaran, hindi ko kayo pwedeng paalisin. Pero hanggang doon lang po yung ninyo, yung karapatan niyo, doon sa bahay lang po. Pero sa lupa po, pasensya na po, pero po kasi ganun po ang batas natin na siya po talaga ang may-ari, pwede po talaga kayo paalisin dyan. Ayaw po, ang tanong ko lang po yun sa mga tanim po. Tanim po? Ano po yan? Mga puno po ba yan? Puno po ng nyug. Humigit kumulang 1,000 puno po kasi 7 hektarya po yung lupa nila eh.
Kayo po yung nagtanim dyan. Opo. Kayo po, opo. Opo. I would presume also na alam nila na nagtatanim kayo dyan, no? Kasi po, binibigay nyo yung kita sa kanila. Opo, Pwede yung nyo rin kalahati pong po. i-reimburse sa kanila yung cost nung pagtanim niyan. Kwentahin nyo po lahat magkano ang ginastos nyo sa pagtanim niyan, sa pagtayo ng bahay, pwede nyo i-reimburse. At hanggat hindi kayo nababayaran, hindi po kayo pwedeng paalisin. Pero pag nabayaran na po kayo, pwede na po kayong paalisin dyan. Opo. Alright. Opo. Okay po, sir? Opo. Thank you Alright. po. Marami pong salamat sa inyong pagtawag sa Basta Batas. Ganun pala yun, attorney, no? Bitawan na natin, Kasi tinatawag na- Victor. Yun ang tinatawag nating builder in good faith or builder in bad faith. Pag alam nung may-ari na nagtatayo ka doon ng bahay, tapos binigay nila yung consent mo, yung consent binigay nung may-ari ang consent niya, hindi ka pwedeng paalisin hanggat hindi ka nababayaran sa cost ng Kailangan pa ng paggawa court mo. order para mapaalis ka o hindi naman? Kailangan ng court order. I see. So, ibig sabihin, of course, dadaan sila sa korte. Kung ayaw niya umalis, kasi bibigyan siya dyan ng under the law, 15 days lang ang ibibigay sa kanya eh. Eviction notice, no? Oo, 15 days. Ngayon, pag ayaw niyang umalis, kailangan sila mag-file ng ejectment case. Ang problema lang dyan, pag hindi ka umalis ng kusa, baka pwede ka pang singilin ng damages, no? So, kung alam mo talaga naman na wala ka naman talagang karapatan sa bahay, umalis ka na lang ng kusa kaysa magbayad ka pa ng mas malaki sa kanila. Yun nga ang sabi mo, humingi ng compensation. May right of retention ka lang dun sa binild mo sa bahay. Right of retention. Okay, alright. Ganda, lino ng paliwanag mo. Next question, Moira. Okay, next question po by Kialin. Pwede bang kasuhan ng isang taong pumunta sa aming bahay para sigawan at bastusin ang aming kasambahay? Nagdala pa siya ng kutsilyo at pinahiya niya ang aming kasambahay na rinig ng maraming tao. Nako, attorney. Opo, malinaw po kung yan po talaga ang nangyari, no? Kung pumunta sa bahay, unang-una, kung pumasok sa inyong property nang walang pahintulot nyo, trespassing po yan. That's one. That's one. Ngayon, pag may hawak na kutsilyo at nag-aastang papatayin kayo or sasaktan kayo, grave threats po yan. That's two. No? That's two. Ngayon, sinabi nyo, may mga sinabi tungkol sa katulong nyo, kung ano-anong mga sinabi, kung siniraan. Depende po sa words na ginamit, no? Pero kung yung mga words na ginamit niya is paninira or paninirang puri, sinisiraan siya dun sa mga salitang yun at may nakarinig, pwede pong libel yan, no? Libel yan. So may 3 kaso ka na. Ngayon, kung pagpasok niya, nanira pa siya ng mga gamit. Ang kati mo! Yung pinto. Paano yun? Bago yan, pag sinabi, attorney, ang kati-kati mo! Para kang had-had! Kung kate na kailangan ng kamutin, hindi naman pampasira ng yun. Hindi naman nakasirang purios. Pero kung yung kate na alam natin... Kavi-joke lang natin! Pinatulan mo na kinabukasan! Sino ba yan? Sinulaban natin yan. Paano pag ganon? Yun, libel yun. Okay. Libel yun. So, meron ka ng 3 kaso. Ngayon, kung pagpasok niya sa bahay mo, meron siyang sinira mga properties. May kaso dyan na tinatawag na malicious mischief. So, meron ka ng kaso. Yun, madami kang pwedeng kasuhan sa kanya. O pag pag kumari, minura-mura ka, na irita ka or nabuwisit ka. Nabuwisit ka. Unjust vexation pa yan. So, 5 na. Unjust vexation. Pero, marami kang pwedeng kaso. Pero attorney, paano kung hindi siya pumasok sa property mo? Meron ka pa rin kaso. May grave threats ka pa rin. Meron ka pa rin libel. Meron ka pa rin unjust vexation. Wala lang trespassing. Wala lang trespassing. Pero hindi niya na kailangan kumuha ng witness dito, no? Ay, hindi. Kailangan. Kasi, siya mismo, witness siya para sa sarili niya. No? Pero mas maganda, meron pa siyang ibang witness. But sa korte naman, hindi naman paramihan ng witness yan palakasan ng witness. Kahit isa lang naman ang witness, kung credible yung witness mo, sarili mo lang, ikaw lang umupo doon, credible ka, pwede na yon. So depende yan. Depende yan kung gaano ka credible witnesses mo, gaano ka credible ang ebidensya mo. Kasi sa batas natin, it always goes down to evidence. What you can
minsan alam natin ang katotohanan pero hindi natin ma-prove kung ano yung katotohanan. Correct. At mas so hanap ka rin ng ebidensya. maganda rin kung meron silang CCTV, hindi ba, attorney? Maganda yun, no? Maganda yun. Matibay na ebidensya yon, di ba? Yes. Oo. Okay, number 5. Moya. Yes, it's a question from Singapore. Nagtatanong si Rose. O, diba? Singapore stateside. Ay, teka lang, bago yan, sabi ni Ayub dito, maganda rin magpaliwanag si Attorney Carlo. O, syempre, hindi mo ba na itatanong, hello, ano kaya yung gumugulong sa pera sa Chavez Aseoche kaya law officer? Hindi pipitsuging law officer. Oy, mga kabatas, alam niyo naman, hindi ba, na ang ating rockstar lawyer, hindi pipitsuging abogado dahil hindi rin pipitsugin yung kanyang law firm. Ang mahal kaya. Ang mahal nilang maningil. Reasonable hindi, naman. sa mga mayayaman, oo, reasonable. Pero sa aming mga nasa laylayan ng lipunan, kayang-kaya mo yan. Alright, naku. Oo, mangungutang ako sa'yo. Okay, question from Singapore. Isa akong broker sa pagbenta ng jewelry. Kinakasuhan ako ng kliyente ko dahil may nakaproblema sa bayad ng isang transaksyon. Ano ang dapat kong gawin kung wala naman akong kasalanan? Pinagbabantaan pa niya ako na ipapatulfo pa ako at ibabalandra niya ang mga pictures ko. Okay. Bago mo sagutin yan, attorney, paalala lang po sa ating mga kabatas, while we recognize na meron po talagang nagawa at nagagawa ang programa po ng ating senator na si Raffy Tulfo, paalala lang po yung method na yung nilalantad po sa buong publiko yung mga away, problema, etc. na hindi po kinukuha yung panig muna ng isa, hindi po yun ang advisable na dapat gawin. Ang basta batas po, kami po ay nag-a-advocate na mag-mediate sana, di ba? Sana bago kayo magdemandahan, sana makatulong kami para mapag-ayos at mabigyan po kayo ng tamang payo kung ano po ang inyong gagawin. Hindi po namin isa-sensationalize, ika-capitalize ang inyong pighati pagdating sa usapin na may kinalaman sa batas. Kami po ay nandito para magbigay ng solusyon, hopefully. Alright, Attorney Carlo. Dapat hindi sila sa RTC mag-file. Alam mo yung RTC? Yung Raffy Tulfo Court. Oo nga, tama. Meron, dapat punta sa Regional Trial Court. Regional RTC, Trial, diba? Hindi sa bago yun nagpaandar, okay. Ano ba tayo? Yung nagpautang, no? Okay, so nagpautang ano lang siya, bali agent lang siya, no? Agent lang siya ng most probably. Totoong nagpapautang. Okay. So, hindi masyado kompleto ang facts, no? Pero let's assume na agent ka lang. So dalawa ang ating possibility niyan. If you're an agent that you made it appear na that you are acting for in behalf of a principal. Kung kinlaro mo na hindi iyo to, hindi transaction mo to, hindi mo alahas to, hindi ikaw nagbebenta, yung perang kinuha mo ay ibibigay mo pa sa ibang tao, ahente ka lang. If you made it clear that na para sa ibang tao to, wala kang liability, no? Ngayon, kung hindi alam nung tao na hindi ikaw yung talaga nagbebenta, akala niya sa'yo, or meron kang ginawa, or meron kang pinakita para maniwala sila na transaction mo talaga yan, na alahas mo yan, binibenta mo sa kanya, kinuha mo yung pera, at akala niya sa'yo talaga yung perang yon, baka may liability ka, no? So ang it all goes down to ano ba yung representation mo, no? So ano yung kasong pwedeng i-file sa iyo kung talagang you made it appear na nasa iyo yon, no? Baka pwede kang makasuhan ng estafa or civil case for collection of sum of money. Pero attorney, wala siya dito. Yes, nasa Singapore siya. Of course, that's another ibang issue yan. Kung Singapore siya, pwede mag-file ng kaso dito, pero hindi may enforce yan sa Singapore. Only pag dumating siya dito sa Pilipinas, pag umuwi, pwede yun. Saka lang pwedeng makasuhan, makuli, tama ba? Correct. Pwede siyang kasuhan kahit wala siya, pero hindi pwedeng ma-enforce yun pag wala siya dito, no? Okay. Ngayon, yun nga, depende sa hindi kasi masyadong clear yung
facts, pero ganun yun. Kung talagang you made it appear na ahente ka lang, alam nung yung pinagbebentahan na ahente ka lang, lusot ka. Ang depensa mo dyan is you're an agent. No? That you're just acting for and in behalf of the agent. Alright. Para po sa Of the principal. Okay. Para sa ating mga kabatas na gustong magtanong, 0939-431-1244. Yan po ang ating Basta Batas text line. And of course, you can always message us sa aming Facebook page. Basta Batas lang po, search nyo lang kami. Live din po kami sa YouTube. Aside from, of course, sa mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. Bago ang lahat, yung pong ating tanong na 160 pesos na load. Attorney Carlo, kasi sinasabi nung iba, walang jurisdiction dito. Ang hindi pwedeng mahuli. Pakailamero talaga tong mga Amerikano na to. What say you? Pwede ba talagang mahuli si Kibuloy ng FBI dito sa Pilipinas? Well, alam mo ang criminal law is always jurisdictional. No? Meaning to say, kung saan ginawa yung crime or kung saan ka kinasuhan, doon ka lang pwedeng mahuli. No? So ang general rule diyan is kung sa US yung warrant, FBI, hindi nila pwedeng enforce sa Pilipinas. Right? That's the general rule. So yung mga nagsabing hindi, tama 'yon. Tama yung sagot nila, no? Ngayon, legal impossibility ba na ma-enforce yung warrant ng in-issue sa US dito? Hindi siya legal impossibility. Pwede siyang gawin, but there has to be a law, or it has to be allowed by a law or implementing law ng Pilipinas na bibigyan ng extraterritorial jurisdiction. Meaning to say? Okay. Simply put it, yung mga congressman natin, mag-i-issue sila ng batas na pwede gawin ng FBI yun. Pero kaya nga meron tayong extradition treaty, hindi ba? Yes. Oo, yun ang silbi nun as of now, hindi pwede. Kasi wala tayong ibig mo sabihin, wait. Ang ibig mo sabihin, di ba, yung tanong mo, sila yung pupunta dito at uhulihin, di ba? Hindi pwede yun. So hindi pwede yun. Klaro yun. Hindi pwedeng pumunta yung mga FBI agents dito. Dadamputin na lang si kayo naman pwede. Mga kabatas, sa tingin nyo ba hindi alam ng Amerika kung saan nandoon si Pastor Kibuloy? Hindi ako naniniwalang wala silang source, wala silang intel. Kung si Bin Laden nga na-extract nila, di ba? Na-infiltrate yung kanyang hideout sa... Diba? Si Saddam Hussein nasa Lunggana nga nagtatago nakita pa. Si Libyan president, yung dictator, Gaddafi. Kayo naman nasa underground na nga, nahanap pa. Eto lang, ano ba kayo? Pero, attorney Carlo, ang sabi dito ni Lando, mahirap mahuli si Kibuloy. Anak daw siya ng Diyos, baka maparusahan. Ayun. Yun ang mahirap. Ibang batas yan. Supreme law na yan. Batas ng Diyos patay tayo dyan. Hindi, ako naman ang take ko dyan, attorney Carlo, Moira. Kung wala kang kasalanan, harapin mong batas, 'di ba? At kung sinasabi mong nasa iyo ang Panginoon, hindi ka kailangang matakot kasi the truth will always set you free, 'di ba, attorney? At saka pag nagtatago ka, ano ibig sabihin nun sa batas? Pag nagtatago ka, edi ano ka diyan? Lalo na kung may warrant, fugitive from law ka dyan. Fugitive. At saka, para mong sinasabi, guilty ka. Ba't ka nagtatago? Harapin mo. Diba? Right. Okay. Anyways, bago ang lahat, mga kabatas, paalala lamang po, mag-like and subscribe po kayo sa aming YouTube channel at saka follow nyo po kami sa Facebook. Okay? Alright. Moira. Okay. May anonymous na nagtatanong from... Hindi, bago yan. Mag-formatics ka muna. Good. Ano ba yung informatics na yan? Ito na. Ayan, malalaman natin. Go ahead, Moira.
You're tuned in on Basta Batas, heard on radio, seen on Facebook and YouTube. Proud founding member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Live po tayo sa mga sumusunod na Vanguard Radio Network stations. 1188 DZXO AM, Cabanatuan City, Nueva Ecija. 95.9 Big Sound FM, Baguio City. 95.3 Big Sound FM, Kawayan City, Isabela. 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan. 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union. 101.3 Big Sound FM, Solano, Nueva Vizcaya. 88.7 Big Radio, Tagbilaran City, Bohol. 107.7 Big Radio, Bungabong, Oriental, Mindoro. And 1395 DWMG AM, Solano, Nueva Vizcaya. Sundan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Biyernes. Ang Basta Batas ay mapapakinggan sa mga piling himpilan ng Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood din kami sa Facebook at YouTube channels. Hindi mo alam? Ibasta batas mo. Mga kabatas, ito lang po ang tatandaan ninyo. While it takes two to tango, it takes the entire nation to... Cha-cha. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube o mag-text sa 0939-431-1244. O, ayun na, di ba? Ang ating pong mga kabatas na nag-iintay ng second load na tanong para sa ating mga social media viewers. Ang tanong, ano ang tawag sa mga nagtatago sa batas? Kakabanggit lang yan ni Attorney Carlo kanina. Ano ang tawag sa mga nagtatago sa batas? Hashtag Basta Batas Fugitive. Hashtag Basta Batas Convict. O hashtag Basta Batas PDL or yung persons, ano nga Attorney Carlo? Deprived. Ayun. Deprived of liberty. Persons deprived of liberty. Ayan. O nga, okay. Hashtag fugitive, hashtag convict, or hashtag PDL. I-post nyo lang po ang inyong sagot sa ating Facebook, dito sa thread or sa YouTube, and then iraraffle po natin ang 160 pesos load. Sayang din yun pambili din yun ng load. Load. Oo nga. Ikaw Attorney Carlo, ang daming binibigyan ng load eh. Hindi, wala. Asa si Attorney Carlo, Bruce? Akin na lang yung 160 na yan. Nako, ang dami mo na. Yung mga gumugulong na po sa pera, wag nyo na pong, hindi nyo na kailangan ng load. Kung gusto nyo pong makita ang itsura ni Moira, tutok lang po kayo sa aming YouTube channel ngayong hapon na to. Yung mga naiinitan dyan sa Tuguegarao, ewan ko kung nagpa 40 degrees na kayo, pero kung gusto nyong maging mapreskuhan at madagdagan ng inyong kaalaman tungkol sa batas, tutok lang sa ating Big Sound FM dyan sa Tuguegarao. Sa ating susunod na question, Anonymous from Calamba, Moira. From Calamba. Audio. Bilang isang sorter sa isang kumpanya, nakatanggap ako ng 1,050 pesos na back pay sa loob ng 3 buwan at kasama na ang 500 pesos sa 13-month pay. Ano ba dapat ang reaksyon ko at ano ang pwede kong gawin? Ano ibig sabihin yan? Di ba dapat matuwa tayo niyan kasi may back pay? Sa 13th month? Or kulang ba yun? Kasi sorter daw siya eh. Okay. Oo, ang sabi niya, may back pay siya ng November 10, 2022. Nakapasok bilang sorter daw siya sa Lazada. Nung February 12, 2023, last pasok yun niya. Yung last pasok niya. So, nag-iintay siya ng back pay niya, attorney. Klaro ba? Ulit. Hindi kasi, okay. Ibig sabihin ba kulang yung back pay niya? Yun ang okay, basahin ko yung buong tanong niya. Basahin mo. Pwede po magtanong about sa back pay. November 10, 2022 po ako nakapasok bilang sorter sa Lazada. Last pasok ko, February 12, 2023. May din po ako. Ano yun?
ang natanggap ko sa kanila ay 1,050 pesos sa agency. Kasama yung 500 po 13th month pay. Di ko po alam kung tama po ba ang reaction ko po sa 1,050 pesos ko po agency under Lazada na masukan po ako helper need po maka-work. Klaro ba? Okay, depende kasi unang-una magkano ba ang sweldo niya monthly, no? Kasi unang-una let's talk 22 naka 1 year ba siya? November 10 to November. Almost. Naka 1 year siya. Naka 1 year. So ano siya? Magkano yung sweldo mo, no? Magkano yung sweldo mo sa sa Lazada? Kung let's say meron ka monthly, ang ang 13th month pay mo is 1 month na sweldo mo, yun yung 13th month pay mo. So, itong 500 na to, sinasabi mo 13th month pay mo is 500 pesos. Uh-huh. So, kung ang sweldo mo mas mataas sa 500 pesos a month, edi kulang to. Uh-huh. Diba? Kulang to. Ngayon, we're talking about back pay. Ang back pay, ibig sabihin yan, mga hindi nabayad sa'yo. Uh-huh. No? May nabigay na sa'yo pero hindi nabayad. Hindi natin alam kung magkano yon. So, ang basic rule dyan is kung magkano yung kulang sa'yo, sweldo mo, yun na kailangan back pay sa'yo. So, sabi mo, 1,050. Kulang ba to or hindi? Hindi natin masabi kasi hindi nga natin alam kung magkano sweldo niya monthly, di ba? Mm-hmm. Or saka kung magkano na nabayad sa kanya. So, sabihin natin, ang sweldo niya is, for a certain amount, kwentahin niya yon lahat ng mga months niya. Tama ba yung 1,050? Kung hindi, you are entitled to back pay. Mm-hmm. Medyo kulang tayo sa facts. Medyo correct. Kulang sa facts yung tanong eh. Attorney Carlo, paano kapag anong prosesong dapat na as a general rule, anong dapat na tandaan ng ating mga kabatas kapag nanghihingi sila sa kanilang former employer ng kanilang back pay, 13th month or whatever that is? Well, of course. Diretso na ba sa dole agad o hindi? Hindi, teka lang. Huwag muna. Ano yan eh. You have to be, una-una, you have to know what you're entitled to. Magkano ba yung sweldo na kailangan ninyo, okay. No? Yung monthly salary ninyo, unang-una dapat kung regular employee kayo, dapat minimum yan, no? Sumusunod sa minimum wages yung employer nyo. Kung hindi, kailangan niyang bayaran yung difference, no? 13th month pay, yun nga sinasabi natin, 1 month yan, no? Ngayon, and it's prorated. Kung hindi nyo natapos yung isang taon, i-divide by 12 kung magkano yung dapat yung kitain, no? Okay. Tapos, kung umalis na kayo, meron kayong separation pay niyan. Dapat. 1 month for every 1 year, no? May separation pay na unless you were natanggal kayo for cause. Oo, na-terminate kayo, tinanggal kayo, wala kang separation pay. Ngayon, of course, kung hindi binibigay sa inyo at gusto nyong singilin, no? Ang unang-unang dapat nyong gawin muna, syempre, is you have to talk to the employer. No? Sabihan nyo muna siya na kailangan bayaran. Explain nyo sa kanya yung batas na ito yung entitled kayo at bayaran. Kung ayaw pa rin niya, you can send a demand letter. Either pwedeng kayo ang pumirma or papirma nyo sa abogado. Padala nyo ng demand letter. Magbayad sila. Pag hindi pa rin, ayaw talaga magbayad. Assuming entitled kayo dito sa sa mga sinisingal ninyo. Tapos ayaw pa rin magbayad, diyan na papasok ang ating tinatawag na NLRC, National Labor Relations Commission. Pwede na kayo magsampa ng kaso doon. No? Hindi po mahirap magsampa ng kaso sa NLRC, pupunta lang po kayo doon. Depende kung nasaan kayo. Meron pong mga office ng NLRC kung nasaan kayo. Kung nasa Metro Manila kayo, nasa Quezon City po yung NLRC. Pupunta lang po kayo doon at pipirma lang po kayo ng checklist. May checklist pong ibigay sa inyo, mag-check lang kayo doon, pipilapan nyo, pipirmahan nyo, isasabit nyo. Wala pong bayad yon. So madali lang po yan na mag-file ng kaso. Attorney Carlo, kahit mga kasambahay, hindi ba po pwede silang humingi ng tulong, di ba? Hindi porket kasambahay ka, sa tingin mo okay lang, wala na. Kasi usually yan, walang pirma-pirmahan, hindi ba? Correct, but they are entitled to that as well. Protection yan ng batas.
kung wala kayong employment contract na tinatawag, no, magkano ba ang entitled kayo? Yung usual na binibigay sa inyo monthly, no? Kung umalis na kuwari, binibigyan kayo ng 7,000 a month palagi, biglang the next month binigay 5,000 a month. Ano 'yon? Hindi pwede 'yon. Diminution ng benefits ang tinatawag doon. So, kung ano nakuha nyo usually a month, yun lang dapat kayo entitled. Doon kayo dapat entitled. Kung naman, pataas ng pataas, no? 1 month, 1,000, the next month, 2,000, next month, 3,000, no? Tapos, umalis kayo. Magkano ba entitled kayo? Yung pinakamataas na nakuha nyo. Ayun. Kayo entitled. Yung pinaka-latest na mataas na nakuha, 'di ba? Okay. Yes. Oo. O yan sa ating mga nakikinig na kasambahay, dapat dapat kasi talaga attorney malaman, maging aware ang public, no? Yung mga lalo na nag-e-employ ng kasambahay tungkol diyan sa kasambahay law. Merong nag-comment sa atin dati na kung pwede daw i-discuss yun magandang... Merong kaming project yan dati dun sa organization namin, yung JCI. Talaga? Gumawa kami ng forum sa mga kasambahay. Explain namin yung mga kanilang rights and responsibilities. Tapos maganda yung ginawa mo yung forum na yan sa Forbes Park. Actually, ginawa namin yan sa Ginawa namin yan sa dito yung kung saan si Sanlo? San Lorenzo Village. Yun nga, doon sa mayayaman na village. Doon namin ginawa yan. Malamang yan. Tapos ang maganda niyan, nagkaroon kayo ng forum, kasama din yung employer. Yung balita nga namin, yung iba ayaw daw sila papuntahin doon. Ibang sambay, ayaw daw sila papuntahin ng mga amo nila. Ang mga JCs talaga, pambihira. Maintindihan sa inyo. Order the court. Anyway, hindi, magandang yan, organization. Sumali kayo kung gusto nyo maging maayos ang buhay nyo. Hindi, mamaya, marami kayong matututunan dyan. In fact, meron tayong Moira, ready ka na? Yung ating next caller, ready na ba, Victor? Okay, habang iniintay nating makontak, Moira, next question. Okay. Ano ang dapat kong gawin kapag hindi ina-action? Saan to galing? From Dasmariñas, Cavite. Okay, alright. So, ang dapat... Zenjoy. Ano ang dapat kong gawin kapag hindi ina-actionan ng barangay ang reklamo ng aking anak laban sa violenting misis? Violenteng misis? Kasi si Mrs. Okay. Ang context nito, attorney, yung anak niyang lalaki may asawa na violente. Ngayon, nagkareklamahan sa barangay, pero si barangay ayaw aksyonan yung reklamo niya. Baliktad, normally, yung kanyang, normally kasi lalaki violente, di ba? Minsan, yun ang normal na natatanggap namin. But this time around, grabe it's the... naman. Hindi, kasi totoo. Hindi ba normal yun? I'm so hindi ba sorry. Normal? Oo nga, hindi ka kasi ganon. Yun lang ibig ko sabihin. Ikaw minamahal mo ng ang iyong asawa, lubos. Normal pala. Diba? Alam kong mapagmahal ka. Na ibig ko sabihin lang is, yung si Mrs., yung babae, ang violente. At yun ang nireklamo sa barangay. Ayaw aksyonan ng barangay according to Zenjoy ng Dasmariñas, Cavite. Cavite, Okay. Anong kanya gagawin? Okay. Well, ano ba ang purpose mo? Ang purpose mo ba is gusto mong ipatuloy sa barangay, or ang purpose mo lang is gusto mong mabigyan ng hustisya yung anak mo, no? I would believe na gusto mo ng hustisya dun sa sa anak mo. Mas importante sa'yo, no? So, ang advice ko sa'yo, dumiretso ka na sa sa court, no? Huwag mo nang i-file sa barangay, no? Kasi sa barangay, hindi naman lahat ng mga kaso kailangan dumaan sa barangay. Ito hindi naman fall under? Kasi kung yan, depende kung anong kaso niya. I believe kung violente talaga, no? Tapos merong physical injuries. Sabihin na natin kung serious physical injuries, hindi na papasok sa barangay yan. Kasi sa barangay, ang kailangan lang ipasok sa barangay, assuming na pareho kayo ng pareho kayo ng city. Kasi ang barangay, kailangan mo lang ipasok sa barangay, ang general rule, kung nakatira kayo sa parehong city. Pareho kayong taga Dasmariñas, Cavite. Kailangan sa barangay. However, hindi rin lahat ng mga crimes kailangan mo ipasok sa barangay.
Kung tong crime na to is more than 6 years naman ang ang penalty. Pwede mo lang ipasok siya. Oo. So kung serious physical injuries nga ang pinag-uusapan natin dito, hindi mo na siya kailangan punta sa barangay. So, hayaan mo na yung barangay. Baka, kasi mga barangay usually hindi naman mga abogado yan. Hindi nila alam minsan kung anong mga anong mga responsibilities nila. Kung aawayin mo pa yan, awayin mo pa yan para aksyonan. Sayang lang eh. Kung ang ang end goal mo lang naman is mabigyan ng hustisya, idiretso mo na sa court yung Okay, so idiretso mo na sa city prosecutor tapos sa court. Hindi na kailangang mag-intay ng certificate to file action para dito, no, attorney? Hindi kailangan. Depende nga kung anong crime. Kasi kung naman slight physical injuries lang yan, tapos you live in the same barangay, kailangan pa rin dumaan sa barangay. Paano kung bungangaan lang, slander, ganon, siraan, ganon? Kailangan po dumaan sa barangay. Kailangan dumaan. Okay. Madam Zenjo. Assuming nga na same sila ha, same na city. Pero I would assume since domestic to, since magkakamag-anak sila, malamang baka isang bahay lang sila. Kailangan dumaan sa barangay. Ngayon kung ayaw, kailangan mo talaga ipa-enforce sa kanila, no? Ngayon kung talagang extreme cases na ayaw talaga niya aksyonan, pinaliwanag mo sa kanya, ito talaga yung kailangan mong gawin, barangay captain, kapitan, ito talaga kailangan mo, ayaw talaga ng kapitan, sinasabi niya, ayoko talaga. Well, pwede mo kasuhan sa kasuhan sa ombudsman. Administrative. Case yan. Oo. But that's extreme cases. And naman mapapala mo doon, di ba? Correct. Kung pwede, skip mo lang yung barangay. Okay. All right. Next question, Moira. Okay. From Makati. Nagtatanong si JP, posible bang magamit ang unused vacation leave para i-render ang aking resignation? Pwede ba yun, attorney? I-render ang iyong vacation. Ibig sabihin, hindi kayo pinapayagan mag-resign. Baka i-tender to. Baka hindi. I-tender ang resignation. Hindi i-tinder, ha? I-tinder, iba yun. So, pwede bang magamit ang unused vacation leaves para mag-tender ng resignation? So, ibig sabihin nito, ang cost ng kanyang resignation is hindi niya ginamit yung kanyang... I think ang nito is kasi meron pa siyang mga vacation leave na natitira. So, 'di ba usually attorney bago ka mag-resign, may grace period like 30 days I think, right? So, bibigyan mo ng advance notice ang employer mo. Baka ang iniisip niya is, pwede ko bang, since meron naman akong mga hindi nagamit na vacation leave, hindi ko na kailangan pumasok. Quits na lang, offset. Hindi pwede. Hindi pwede? Hindi pwede. Meron kang dapat notice, no? May notice ka. Depending on your contract. Notice of what? Notice of resignation, no? Depending on your contract. Correct. Pero ang ibig niya sabihin is, pwede bang i-offset na lang yung natitira niyang vacation leave? Hindi na ako papasok doon sa 30 days na sinasabi. Kumbaga kasama na yun doon. Pasok na yun doon sa 30-day period na binibigay na sinasabi ng batas. Hindi. Tingin ko hindi pwedeng gawin yan. Kailangan, bakit, attorney? Yung vacation leaves kasi iba yan eh. It's a benefit mo yan. No? Ngayon, itong time for you to resign, 30 days or 60 days, kung ano man, ang purpose nito is for you to turn over properly yung trabaho. So kung hindi mo mata-turn over, kung hindi mo gagamitin, hindi mo mata-turn over ng maayos yung trabaho mo, hindi in violation ka na. No? So hindi mo siya pwedeng Magkaiba kasi 'yon, attorney. Magkaiba kasi 'yon, oo. Okay. Oo. All right. Sana JP klaro ang paliwanag ni Attorney Carlo Ibañez. Number 12, Moira. Okay, from Pasig. Gustong kasuhan ng psychological abuse ang kabit ng asawa. Okay. Kabit ng asawa, psychological abuse. Paano ba to, attorney? Yung kabit ng asawa niya, gusto niyang kasuhan ng psychological abuse. Teka, so ang babae ito nagrereklamo, yung asawa niya lalaki, may kabit na babae, no? Okay, so ang kakasuhan niya yung babae. Yung kabit. Okay? Ang problema kasi niyan, ang psychological abuse is under the law on VAUC, Violence Against Women and Children, no? Ibig sabihin nito,
ang pwedeng magkaso ng vowsy is against the woman against the man whom he has Tagalog daw, attorney, sa ating mga kabatas. Okay, lalaki, ang pwedeng magkaso ng vowsy is yung babae laban sa lalaki na nagkaroon sila ng either sexual or romantic relationship. No? So yun ang ng batas, yun ang requirement ng batas. Psychological abuse, nandun yan sa batas ng vowsy. So, ibig sabihin, pwede mo lang kasuhan psychological abuse, lalaki na ang pwede lang magkaso is babae against sa lalaki na meron kang sexual na relasyon or romantic na relasyon. So, yung babae na wala ka namang sexual na relasyon o romantic na relasyon, hindi mo pwedeng kasuhan yon. So, ano pwede niya ikaso dun sa kabit? I think the bottom line is gusto niyang kasuhan tong kabit. Okay. So siguro, pwede mong kasuhan ng damages yan. No? Moral damages dahil nagkaroon ka ng moral, ang tinatawag dyan, moral damages. No? Nasaktan ka, na-stress ka, nasira ang reputasyon mo, pwede mo siyang kasuhan ng damages. Civil case yan, no? Hindi yung criminal case. Unlike dun sa tinatawag natin vowsy kasi criminal na case yan. Yung asawa mo, pwedeng makulong yan. No? Pwedeng makulong yan. Pero yung sa babae, damages, civil case yan. Magbabayad lang sila sa'yo. Alright. Ang dami pa po nating mga tanong mga kabatas natin. Kaya lang unfortunately hindi po natin masasagot lahat. Dahil unang-una sa lahat, pag lumampus po tayo ng 3:30, may bayad na po si Attorney Carlo Ibanez. At hindi po natin kaya dahil nga dahil ang kanyang law firm ay mabigat na law. Isa sa mga mabibigat na law firm dito sa Pilipinas, ang Chavez Asioche. Tama ba? Kompleto? Chavez Asioche. Chavez Miranda Asioche. Kung natatandaan nyo, si dating Solicitor General si Frank Chavez, yung si Mr. Suspenders, yun yung kanilang boss dati. Pero pumanaw na si Solgen. Oo. Anyways, mga kabatas, yan po ang ating libreng payong legal. Kasama natin si Attorney Carlo Ibanez kasi yung ating abogadong si Attorney Edward Chico nawili dyan sa Bicol. Nasa Bicol pala. Mga pala may show sila doon. May show sila doon. And then itong si DJ Rico, si Rico John Ferrer, ewan ko ba naman anong pumasok sa isip niya at nakipagdebate dyan sa UST. Then may debate sila sa UST kasi siya nag-aaral siya ng law sa Baguio. So nandito sila sa Manila. But anyways, yung pong mga hindi natin nasagot, as usual, i-carry over natin yan next week at sasagutin po yan natin. We will make sure na mababalikan po namin kayo. Siyempre, dito sa Basta Batas, walang tanong na naiiwan, hindi ba? Ang naiiwan lang dito, si Moira. Joke lang, Moira. Thank you very much. Attorney Carlo, payo mo sa ating mga kabatas na tila feeling nila ang batas ay hindi nila kakampi. Nako, gaya nga ng sinabi ko kanina, no? Ang batas ay para sa atin yan, para sa mga mamamayan natin. And naniniwala ko na justice always prevails. So kung nasa tama talaga kayo, no, dapat talaga alamin nyo na ang batas kakampi nyo. Pero kung nasa mali kayo, edi kalaban nyo talaga yung batas. Diba? So dapat talaga nasa tama lang kayo. Tama. Para lang yan si Pastor Kibuloy. Kung wala ka talagang diba? Kung wala kang ginawang kasalanan, pinaka the best niyan to prove your innocence, humarap ka sa korte, huwag ka nagtatago. Correct. Okay. Bago ang lahat, mag-raffle na muna tayo. Sino yung nanalo ng yung tanong natin, yung unang tanong natin na pinaliwanag ni Attorney Carlo, pwede bang hulihin at damputin si Pastor Kibuloy dito sa Pilipinas ng mga taga-FBI? Oo, hindi, depende sa lagay. Sa akin, depende sa lagay. Hindi, joke lang. Sino lalagyan natin? Joke lang. Ang tamang sagot ay letter
Hindi. Oo. Hindi. At ang nanalo ay si Mr. Jason Tipon na nagtipon-tipon sa Kawayan City, Isabela. Congratulations, Jason. Papadalan ka namin ng iyong 160 pesos na load. And then, ang ating winner raffle na natin, paano ba to? Ira-raffle natin yung winner ng second question natin, which is, ano ang tawag sa mga nagtatago sa batas? #fugitive ang sagot at ang nakakuha ng ating 160 pesos na load ay walang iba kundi si Juvie. Yay! Maraming salamat and congratulations. Batiin mo muna ang iyong mga kamag-anak, kabarangay na nanonood sa'yo, Moira. Go ahead. Since ang kukulit niya po, shout out to Mommy Weng, Daddy Mitch, Ate Kuya, and my other brother from another mother, si Migs, and of course, James. Ay, may ganun ka pa. Batiin natin din yung mga nakikinig at nanonood. Unahin natin si Lonnie Man. Lonnie Man, good afternoon. Sabi niya, magiging Korea ang Pilipinas, may North, may South. Ay, wag naman. Attorney Carlo, walang ganon, di ba? Walang ganunan. Wala. Oo, walang ganunan. Ano yan? Agree nga ako sa sinabi natin kanina na pwede ngang it might be bordering on sedition. Kasuhan to mga to. Kasuhan kahit sino pa kayo. Ako, push talaga yan. Push. Oo, isang bangka tayo. Parang dadon lang. Ayub, magandang hapon po sa inyong lahat. Sheila Pelayo, have a blessed Friday po mga kabatasan. God bless. Sabi ng mami mo. Magandang araw. Oo, magandang araw. At hi to Jason at sabi ni Cherayub, ano ba? Kayo nag-iimbento ng mga pangalan. Finger red number 1. Hindi ko po naintindihan, pero sige, push mo yan. Juvie, hello, congrats ulit. Mayo, si Lawrence, Romy, good afternoon po, Mang Jess, seryoso. Oo, kasi seryosong usapan. Hindi ko talaga gustong magkahiwa-hiwalay tayong mga Pilipino. Ang liit-liit na nga lang ng Pilipinas, hahatiin nyo pa, pambihira naman kayo. Jason de la Cruz, Eddie, ano sabi niya? Eddie, hindi po totoo na napabayaan ang Mindanao dahil may presidente tayong galing doon for 6 years. I don't think so, hindi ba, Attorney Carlo? Ang ganda nga ng, actually, ang laki nga ng perang ibinuho sa Mindanao nung panahon ni Presidente Duterte. Saka hanggang ngayon, ang Vice President, taga Mindanao pa rin. Exactly. Diba? Oo. Oo, mga lang to, mga kapritsyo lang ng mga gusto talagang maghari-harian. Naku, mahirap yung mga ganyan, mga kabatas. Kailangan po maging mapanuri tayo at saka alamin natin talaga kung ano yung intention nitong mga nagtatawag ng pagbubukod ng Mindanao. Para kanino ba to? Para sa kanila o para sa buong bayan? Isipin yung mabuti yan, di naman tayo bobo eh. Sabi nga, di ba, bawal ang tanga. Susan Ocampo, daddy mo to, Martin My brother. Okay, Martin Kyoge. Afternoon. Walang kupas. Evangeline Vallarta and Lemony, marami pong salamat. Tama po, mga attorney, magandang topic. Isa lang po ang attorney dito, si Attorney Carlo. Ako, feeling lang. Pwede na. Feeling lang. Dodong, maayong hapon dyan sa Tagbilaran. Lando, mahirap mahuli si Kibuloy. Anak doon. Ayan, sinabi ko na yung kanina. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mark Magpayo and James. Nako, James Eder. Sasagutin namin ang tanong mo, siguro offline na lang. Regarding ito doon sa Toda, wala na po talaga kaming tanong. May bayad na yung susunod na, may bayad na yung susunod na tanong namin. Alright, Moira. Okay, salamat po sa pagkikinig sa amin. Ako po si Moira Kyoge, intern po ako dito at sana may natutunan kayo sa usapan namin today. At tuloy po sa pagkikinig sa amin sa Basta Batas. Alright, Attorney Carlo, ang rockstar lawyer, Ibanez. Hello, bago lahat, yung mga binabati ko, yung mga in-laws ko sa Tuguegarao. From Tuguegarao. Yun Baet. Mga Lasam sa mga Guzman, binabati ko. And then, promote ko lang yung gig namin tomorrow. I have a band called Hey Moonshine. Tutugtog kami bukas sa Motorista Bar. So kung nandito kayo, punta lang kayo. Yes. And of course, salamat sa lahat ng mga nanonood. Thank you again, Jen, for this opportunity to share my knowledge sa batas. Lalo na sa ating mga nakikinig na kailangan na malinawan sa batas. So,
yun, I'm always saying, bago tayo makigulo sa mga issue ng bayan, alamin muna natin ang batas. Kasi mahirap naman makipag-away tapos hindi mo pala alam ang pinagsasabi. Galing! Gusto ko yung meron kang sipa bago. Galing! Always a pleasure po to have the rockstar lawyer. Nag-iisa lang po yung rockstar lawyer ng bayan, si Attorney Carlo Ibanez. Mula po sa bumubuo ng Basta Batas sa pamumuno po ng aming President and CEO na si Noel Galvez, kasama po si Bruce Mones, Victor Villanueva. Gayon din po ang aming production team mula sa iba't ibang himpilan ng radyo at ang aming interns from De La Salle University. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong panonood at pakikinig. Ang Basta Batas, tandaan nyo ay patuloy po magbibigay ng kaalaman sa batas upang kayo maging mabuti, mapanuri at responsableng mamamayan ng bayan. Ito po si Jen Galvez na laging nagpapaalala, kung may tama, alam nyo, purihin nyo, all out. Pero kung may mali, punahin nyo rin, all out. Until next week, heard on radio, seen on Facebook and YouTube. God bless you, Lord. God bless the Philippines. This is your Vanguard Radio Network. Important reminder, the opinion and views of the host and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network and its management. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.